Woo! Paano na siya ate? Ganito kalaki. Mas legend pa, 80 years na nagdito. Huli! Hindi na masyado mainit dahil ang hirap kainin ng bananak yung magbagong galing doon sa mantika niya eh. Hello po, good morning. Ako po si Aba Alarcos na nagtitinda ng okoy sa Tondo. Matagal na po, 15 to 20 years. Pero hindi naman po ako dire-diretso nagtitinda, parang pahintu-hintu lang po. Ngayon lang po ako nagdire-diretso magtinda buhat nung tapos mag-pandemic. Iba-iba po, meron po akong special, nag-a-add lang po ng 10 pesos kada isang hipon. Nag-start po ako nagtinda ng okoy parang nasa 35 pesos pa lang po. 2022, 35 pesos. Tapos po, nag-2025, matagal po bago ako nagtaas uli. 2025, ginawa akong 40 pesos. Eh ngayon po, ang mahal na naman ng hipon, 50 pesos po ako. Pero dalawang hipon naman po. Kaya lang ngayon, ang mahal na naman ang bilihin, kaya ginawa akong 50 pesos. Hindi ako nagtaas ng presyo, pero nagbawas po ako ng ingredients. Binawasan ko ng isang hipon. Kaya naging isang hipon na lang po yung okoy. Dati po, tuwing linggo lang. Ngayon po, dahil yung iba, nagre-request na may Sabado. Dahil yung iba, hindi nakakabili ng araw ng linggo. Kaya nagtinda na po ako ng Sabado. Nakaka 10 kilos po ako eh. Minsan 150 plus 200 pieces. May po ang talaga ngayong kita. Kaya lang, magtsatsaga ka lang din talaga kaysa huminto ka. Kailangan tsaga lang din talaga. Sipag at tsaga para mabuhay. Ang abas okoy po dito sa Tondo, Peñalosa, Wanluna po, tapat po ng Jose Corazon de Jesus. Nag-uumpisa po ako ng alas 8 ng umaga hanggang sa maubos na po. Tuwing Sabado at Linggo lang po ako. First stop natin, nandito tayo ngayon sa Peñalosa, Wanluna, Ate Aba, no? Ay, nasa likod ko si Ate Aba, busy-busy. Gumagawa pa po ng napakadaming okoy dito kasi nga, pag nag-start siya, dire-diretso lang. Napansin ko po rito, come and go yung mga tao, punta rito ng pipila. Tapos, yan, dire-diretso, bili lang ng bili. Isa sa maganda napansin natin dito, mga noya, yung kanyang okoy ay talagang niluluto, no? Yung pagkaluto, saka ibebenta, mabibili ka agad. So, laging fresh ang yung mabibili. Kagaya nitong hawak ko ngayon, ay init pa. So, tikman natin. Para sa first stop natin, ang Okoy Queen ng Tondo, si Ate Aba. Masasabi natin, isa sa mga legend na gumagawa ng okoyan dito sa Tondo. Ayan ganito lang po, 50 pesos. Actually, nag-start nga daw po siya nung nagtitinda siya is 35 pesos lang. Although, sa tumaas ng tumaas ang bilihin ngayon, ganito kalaki. Isang platito yung laki niya. And this costs 50 pesos, no? May kalabasa ako nakikita, tapos may tokwa, no? At isang pirasong hipong malaki. At syempre, may kasamang suka, no? Damo na suka. Ang lasa niya, matabang pagka walang suka. Talagang ginagamitan siya ng ganito. Although ito, may something siyang may konting alat, no? Ayun yung gusto ko sa kanya. Toge, ando sa loob, nung puno. Masarap Pwedeng ulam, pwedeng merienda, no? Ganyan lang natin suka. Tinikman ko yung suka, mga noy. Classic lasa ng suka. Mga ginagamit ng mga nagpe-fishball. Ayan, ganyan Kagat tayo tapos sip-sip na suka. Sarap lalo.
Okay na okay. Yun ang masasabi natin dito, no? Ang daming ginadgad na bawang, no? Bawang sibuyas halo eh. Tapos may konting siling suka, kaya spiciness. Nag-jive lang siya rito. Datindang okay ni Ate Aba. Butasan pa natin na mas malaki yung suka para makakuha natin yung naka-sibuyas na ginayat. Ito na yung banda ng hipon. Nakita ko kanina yung hipon ginagawa ni Ate Aba. Tinatastas niya lang yung matatalim na part. Tapos sama doon sa platito na may toge, may kalabasa at merong tokwa. Lalagay yung butter, sabay, lagay doon sa mainit na mantiga. Ayan, sa likod ko, magalaw pa rin si Ate Aba dire-diretsong nagluluto kasi nga yung kanya pong mga customers dito, pinupuntahan talaga siya, pinipilahan. Sabi nga sa atin, iba-ibang lugar na daw po yung pumupunta, no? Meron mga nanggagaling ng Malabon, no? Nabota siya, bumibili sa kanya. Nakakatuwa. So, ubusin ko na lang to off-cam. Meron pa tayong pupuntahan iba. Abangan nyo. So, sa susunod natin pupuntahan, syempre, nandito nga po tayo sa Tondo, no? Parang mga merienda series itong ginagawa natin na crawl. Abangan nyo ang mga kakanin naman. Let's get it on! Woo! No. Yun ang pagkagaling natin kay Ate Aba doon sa legendary Okoy Queen ng Tondo. Nandito ngayon pa rin tayo sa Pabia, sa Tondo, kung saan pupuntahan natin yung isa sa mga mas legend pa, 80 years na nagtitinda ng kakanin. Si Aling Nenes Kakanin, kaya panoorin nyo to. Ako po si Shane, anak po nung may-ari ng kakanin. Ang tindahan po namin, pangalan po is Nenes Kakanin po dito sa Pabia. Po yung tindahan po namin is 80 years na po siya. Mula pa po siya sa lola ko na kay mama na po siya ngayon. Tapos tumutulong lang po kaming pamilya po. Mga ano po, biko, latik, bibingka, kutsinta, sapin-sapin, mga kasabak. Halos lahat naman po kasi. Talagang yung mga customer po talaga namin, matagal na talagang alam po nila yung mga mabili po talaga. Yung nagpapa-special po dito, yung mga ginagamit po namin mga ingredients dito talaga po, gumagamit po kami ng purong malagkit po. Yung sauce naman po, may gata po siya na nilalagyan po ng langka. Hinahalo po siya sa mga kalamay. Dito lang po kami sa 539 Pabia Street, Tondo, Manila po, bandang palengke. Yan, ito yung sinasabing Aling Nenes Kakanin. Nakita ko nga dami lang spread dito ng mga kakanin, iba-iba, no? May iba't ibang kulay ng buchi. Yan, meron po silang kalamay, may ube, may piko, no? Bukod doon sa kanilang binibenta na parang mga slices lang, meron silang bila-bilao din dito daw na mga ganitong klase, no? Kung sa mga gusto pong order, pwede po kayo order sa kanila ng bila-bilao. Pakita natin yung kanilang Facebook page tsaka yung kanilang cellphone number. Second stop natin, nandito tayo kay Aling Nene sa Kakanin at ito, bibigyan tayo ni Shane. Kalamay ube na may gata. Pakita ko lang po sa inyo yung itsura. So, yung kalamay ay yung violet na yan, na ube flavor. Ito yung pinaka-sauce na sinasabi na may gata. Alam nyo po, abang nakikita ko ngayon yung pinaka-sauce, no? Pahambing ko siya dun sa kondensadang gatas. Parang ganun po, oh. Parang condensed milk. Parang ang tamis-tamis, no? Pero, syempre, alamin natin kung sobrang tamis ba nito o hindi, no? Sauce muna. Oh, wow. Exact taste nito pong pinaka-sauce nila is ginataang halo-halo, yung mga ginataang bilo-bilo, yung ginagamit natin doon na pinaka-sabaw, no? Parehas na parehas ang lasa. So, tikman natin yung pinaka-kalamay. 80 years in the making, mga noy, ha? Grabe, ganun katagal, no? 8 dekada na po to. Lolo pa nga daw po ni Shane. Ang nag-umpisa nitong pagkain na to. Hanggang ngayon, buhay pa rin. Isa sa mga ipagmamalaki natin dito sa Pabia, Tondo. Malagkit talaga ang ginagamit. Tamang-tamang tamis. Ang sarap lang. Ang lambot ng ube. Pag kinain mo, hindi po siya didikit sa ngalang-alam mo, hindi didikit sa ngipin mo, no? Nakita nyo naman po, ngayon lang humupa ang tao, no? Pero kanina, ang dami po. Hindi kami halos makagalaw dito, makasingit. Actually, 24 hours nga silang bukas. Dire-diretso lang nagluluto. Itong mga kakanin na to, no? Iba-iba. May buchi po, may kalamay, may ube, kutsinta, even the suman na kilala natin mga Pilipino ay meron dito. Double check sa atin to. May bibili na naman. Talagang gustong-gusto ng mga tao. Kilala na sa pamilya nila Aling Nene, nila Shane. Ito po tinikman ko ngayon, isa sa mga bestseller nila, no? Although lahat daw po ito mabili. Ginagawa talaga mga merienda ng mga Pilipino. Dahil ang presyo niya po, 20 pesos yung walang sabaw, yung walang sauce. Pag may sauce, 25 pesos. At 5 pesos lang may sauce ka na parang naglalasa siyang ginataang halo-halo. Sarap. Asama na merienda series natin ng Kakanin, ni Aling Nene. Talon tayo sa susunod natin pupuntahan. Let's get it on! Tuloy-tuloy pa
pa rin ang ating merienda series mga Noy at nandito tayo ngayon sa kahabaan ng G. Perfecto Street, Corner Hama Bar kung saan may nagsabi po sa atin isa sa mga legendary nagtitinda dito ng banana Q, kamote Q, turon. 35 years na nagtitinda dito, kaso nga lang po wala talagang pangalan. Pakita na natin kaagad sa inyo si Nanay Kamya, you know. Uli! Kakain tayo ngayon ng all-time favorite Pinoy, banana Q, turon, kamote. Ayun, kain na daw tayo, sabi ni Nanay. Let's get it on! Ako si Camia Clemente. Ako po nagtitinda ng banana Q at turon, kamote. Ang malapit na mag 40 years. Basta sinubukan ko lang po. Awa ng Diyos, marami naman bumibili sa akin. Dinadayo pa ako. 10, 400, minsan 300. Ganun karaming aking tinitinda. Magmula alas 2 hanggang alas 6 ng hapon. Siyempre po, hindi na kaya. Dati yung gas ko araw-araw, 200 lang. Ngayon 450 na ang konsumo. Taas na rin po ako ng presyo. Basta makakuha lang ng pambili ng ulam, bigas, okay na. Siyempre sa mataas ang bilihin ngayon, kunti na lang kita. Dito lang po ako sa Hama Bar. 792 Hama Bar Street, Corner G. Perfecto. Alas 2 po ng hapon ako nagsisimula hanggang alas 6 po. Oo, tingnan mo yung banana Q. Tama-tama lang naman yung asukal, no? Hindi punong-puno na asukal. Anat. Wow! Sarap na ya. Hindi ganun ka hinog na hinog, no? Tama lang. Dahil hindi siya malabsa. Kung tinahin mo, masarap na banana Q, no? Paborito ko itong merienda to. Banana Q. Ngayon daw, tikman ko lang yung Nanay Kamya. Dito na tayo sa last and final stop natin. Kwento ko lang po sa inyo itong buong araw na nilakad natin para sa ating merienda series. Nanggaling tayo kanina doon sa ating unang pinuntahan yung Okoy Queen, area ng Juan Luna. Talaga nga naman, tagal na. 10 years yata, more than, no? Nalipat tayo doon sa naman 80 years na mga nagtitinda naman ng kakanin. At ito, 35 years, Nanay Kamya. Saging, no? Ganyan, turon, kamote Q. Ito pong Tondo area. Nakilala natin siya sa kwentong, alam nyo na, kwentong siga, kwentong mga abulan, pakbakan, no? Ganun yung kwento nito eh. Yung Tondo talaga eh. Ayun po yung mga napapanood natin pelikula during the time being, no? Mga 80s, 90s. Andiyan sila Fernando po, Ramon Revilla, Esing ng Tondo. Nakatandaan nyo yung mga ganyan, no? Talagang laging bakbakan kasi nga ganggang, siga. Pero ngayon po, bisitahin nyo Tondo, Manila. It's a different kind of story na may mga kaibigan po tayo dito ngayon sa Tondo na you can freely walk, you can really do whatever you want. Yun po ang isang masaya dito ngayon sa Tondo. Alam nyo po, minsan na akong nabisita rito sa Tondo, fiesta during the time. Kanto ninyo. Talagang isa ako sa saksi, malit pa po ako nun. Kwento lang sa inyo. Saksi ako dun sa kwentong talagang kakagulo. Tapos ng fiesta, talagang magulo. Nag-aaway kagad. Ngayon, wala nang ganun. Masayang Tondo, meron tayo ngayon dito. At yan, asahan nyo po, mas marami pa tayong gagawing mga vlogs, no? Mga pupuntahan dito. Pasyal namin kayo. Tulungan natin. Support natin yung mga tindahan po dito. Kagaya ni Nanay Kamya, patuloy na nagtatry, no? Lumalaban sa buhay, no, kahit mahirap. Nagustuhan nyo ang episode na dala natin ngayon sa inyo at tatlong masasarap na meriendang Pinoy na talaga nga namang matutuwa ka dahil mura na, legendary, quality at talagang masarap. Abuhay po kami lahat mga Noy. Ingat tayo palagi. God bless us all. Huwag natin kalimutan ang pasyong pagmamahal at maraming puso para sa inyong lahat. Sa susunod. Bye!